Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin itong balita na may kaugnayan sa Amerika at sa naging komento ng MNLF sa kanilang mga ginagawa. Ito po yan. Pahayag ng pagkabahala ang Moro National Liberation Front o MNLF sa hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Inilalagay umano ng kasalukuyang administrasyon sa kapahamakan ang bansa ayon sa Moro National Liberation Front o MNLF. Kasunod ito ng patuloy na paglala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay MNLF spokesperson Attorney Emmanuel Fontanilla, nakababahala ang pagdikit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Itong pangyayaring nilalagay ng ating presidente ang Pilipinas sa posibleng magkaroon ng digmaan between China at Pilipinas. Alam na natin yung disparity ng situation, kaya tayo natatakot na kapag sinimulan niya ang digmaan dahil sa hindi na makatarungan ng mga ginagawa niya, ay napakadelikado po ng ating bansa. Ipinunto naman ni Fontanilla na mas mabuting resolbahin ang tensyon sa pakikipag-usap sa halip na humanap ng kakampi. Hindi dapat tayo nagpapasulsol sa Amerika. Kasi yung Amerika, tingin yung nangyayari doon sa Gaza, matagal matapos ang gera dahil sa siyempre nagpapabili ng mga war materials ang Amerika sa Israel at hindi rin natatapos yung gera sa Ukraine dahil nagpapabili ng mga war materials ang USA doon sa Ukraine. Yan po ang naging pahayag ni Attorney Fontanilla na para niyang sinasabi na yung gera ginagawa lang negosyo ng Amerika, na sa katotohanan yun naman talaga yung lumalabas. Kung atin pong matatandaan, may isang balita dati na kung saan sinabi na ng Amerika na hindi sila makikialam sa gera ng Israel at Iran, at ang magiging papel lang nila ay ang mag-supply ng gamit. So lumalabas na ang interest nila sa gera na yon ay negosyo sa pag-supply ng armas, at yan din po yung sinasabi ni Attorney Fontanilla sa pagitan ng Ukraine at saka Russia. Sinusupplyan kasi ni US ng armory si Ukraine. So negosyo pa rin, at yan din ang kinatatakot niya na pwedeng mangyari rito sa Pilipinas. Kung tutuusin po, lahat naman ng gera nating nababalitaan, kahit nung una pa man, palaging babanggit yung US na nagsusupply ng gamit pangdigma. At sa isang pananaw, hindi naman nila isusupply ng libre yan. Siyempre, babayaran. So, negosyo. So, sa ngayon, sa tingin ko, tama lang yung sinasabi ni Attorney Fontanilla na sana si Marcos huwag magmukhang kapituko sa Amerika at gawing sandalan para sa gera. Kasi ang totoo, ang sabi nga ni President Rodrigo Roa Duterte dati, hindi magpapakamatay ang Amerika para sa atin. Ang gagawin nila, pag ninegosyohan tayo sa pamamagitan ng pagsusupply ng gamit. So, sa tingin ko, at sa isang tamang sigurong paraan, mas mabuti na i-resolve yung problema sa pagitan natin at ng China, at hindi natin kailangan talaga na gumamit ng ibang bansa para mamagitan. Yan naman po ay pwedeng magawa kung talagang gagawin. Ang isang masakit kasi sa nangyayari, masyado kasing napapublicize, masyadong nare-sensationalize na yung ibang mga bagay na lumalabas, imbis na pahupain yung tension, tumataas dahil kung ano-ano na ang nasasabi ng kung sino-sinong tao na nasa paligid natin, dahil masyado tayong dumidepensa dun sa sinasabi ng mga nagsusulsol sa atin. So,
tingin ko may pag-asa pa kung gagawa ng paraan ng gobyerno natin na madaan ito sa maayos na usapan. So yan lamang po ang aking komento at magandang araw po muli. Paki-like and subscribe na lang po. Maraming salamat.